Hinirang na pinakamayamang probinsya ang Cebu nitong 2023. Sa biyaheng ito, kakaibang yaman ng Cebu ang tutuklasin natin. Dito sa bayan ng Toledo. I really dig this place. This is a perfect, relaxing setting for me. Kung saan may mga kasama tayong not one but two Cebuana pride. Mula kay Sisi, Cherry Bomb Rondina, nabatak kung humampas. Is parang mag-perform ka lang ng heart. Heart. Dito sa ano. Hindi. Oh no. Ito. Sorry. Hanggang sa isa sa pinakamagandang dilag sa universe, Beatrice Luigi Gomez. Ganda ng view, di ba? Nasa taas pa rin po tayo ng jeep. Let's go, Biheros! Tuklasin natin ang treasures of Cebu. Ano pa nga ba ang dapat unahin dito sa Cebu? Siyempre, lechon. Ay! Kakalipag lang mula sa Mactan Airport. Siyempre, kaya unang pakay natin makatikim ng lechon. Ay. Ako, nakalimutan ko yung wallet ko. 5, 10. Ko, 13 pesos. Anong mabibili ko sa 13 pesos? Anong problema, sir? Ha? Anong problema? Wala po. Wala. Bibili ka po ba ng lechon? Pero 13 pesos lang. Okay lang yan, sir. Ha? Halika kayo, sir. Pasok kayo, sir. Dito sa bayan ng Toledo, alam niyo ba kung saan makakarating ang 13 pesos nyo? Sa halagang 13 pesos, meron ka ng lechon! Dahil dito sa Toledo, matatagpuan ang most affordable lechon in town. Ang lechon liog o lechong leeg ng manok. Bakit di naman naisipan na magbenta ng leeg ng Kasi, sir, sayang naman yung isang buong manok. Kunin naman ng liig, tapos hindi namin ibibenta. So, para mapagkapirahan din, so ibibenta din namin. Kayo mismo nagtitimpla. Yes, sir. Kami mismo yung nagtitimpla niyan. So, pag sinabi ko chicken leg, 13 pesos din yun. 13 pesos lang yun. So, yung chicken leg, 13 pesos din yun. Hindi, sir. Yung chicken leeg lang. Ang leeg! Husgahan na yan, Biheros. Iniisip ko talaga lechon na baboy. Although, ang lechon kasi is style of cooking. So, lechon na leeg. Uy! Aba? Sarap nito I mean, wala ka nga masyadong kinakain na karne, pero yung skin, malinamnam na at masarap. Bukod sa lechon liog, meron din silang lechon manok at lechon lempo. The best daw ang mga itong isawsaw sa kanilang homemade sauce. Yung sauce niya ay definitely complements dun sa marinade. It's a great idea. Ha! Nakakain ako ng lechon! Nek mo! Ang yaman ng mga taga-Toledo na lechon liog, hindi ginto ang presyo. Pero itong mga kasama ko, ilang ginto na ang nasungkit sa larong volleyball. Wala iba kundi ang Cebuana na si Sisi Cherry Bomb Rondina. Sa kanyang volleyball career, ilang beses na siyang hinirang bilang MVP o Most Valuable Player. At kamakailan lang, hinirang bilang First Best Outside Spiker sa 2024 All-Filipino Conference. Siyempre, palalampasin ba natin ang pagkakataong maturuang pumalo ng Best Outside Spiker herself? So yung mga height ko na mga 5'11", di Per- pa? ano lang tayo? 5'11". Ha? Mga 5'11". Parang hindi. Hindi alam yun. Okay. So, mga 5'11". Ikaw mga 6'1"? Hindi. Mga 6'6". Exactly. So, anyway, kain lang kayo ng kain. Tapos tatangkad din kayo. Para maging volleyball player kayo. Ang hirap magsinungaling dito. Kapag hindi naglalaro, paborito raw ni Sisi magpunta sa beach. Ito kasing si Sisi, lumaki sa tabing dagat sa Compostela, Cebu. Cherry, yung totoong pangalan mo. Cherry Ann. Paano, Cherry Ann, paano naging CC? Sa hirap po talaga ng buhay namin dati. Like, wala kaming ulam. Ang ginagawa namin, dadala kaming kanin, suka.
Tapos uupo lang kami sa parang mga malalaking bato. Tapos makikita mo yung mga ganitong maliliit talaga. Hindi na ba hindi na tawag talaba? Hindi. Sisi talaga ang tawag. Yun, yung mga maliliit, yun yung tawag na Sisi. sisi. So, naging araw-araw na namin siyang ulam. Ayun, ang tinawag nila sa akin, sisi girl. Kaya mana na raw noong maituturing para kina Sisi ang sisi o iyong maliliit na talaba. Pagdating sa close to sisi, Yeah. ito na siguro yun, I guess. Oo, yan Medyo pinalaki lang ng konti. So usually, paano nyo ba kinakain itong, ito talaba na to? Kalamansi. Ganito ako. Tapos, asin. Sin? Medyo matigas siya, so kailangan na natin siyang kamayin. Ay, hindi ba Pwede naman, pwede naman. Pwede naman. Ay, sorry. Hindi nakakita ko lang sa kamayin. Apo. Buhay ka na. Ay, ang sarap nga. Sure? Hindi nga. Ang sarap din kasi ng sauce. Totoo. Okay. Sarap. So parang kahit yung seafood ba na fresh, lalagyan mo ng suka pati may anghang, parang lahat Kikilawin. sasarap. Kikilawin, no? Tapos lagyan mo lang ng kalamansi para mawala yung Lansa. Kanon. Ang sisi at talaba, tila ba hindi na niya maalis sa kanyang sistema dahil ito raw ang kinakain niya bago lumaban. Ito, sa Manila, ito rin yung pre-game ko paggabi. Hindi nga. Promise. Yan na yun. Talaga. Pre-game ko. Yun yung kakainin mo pre-game kasama ng kanin. May iba ba? May ibang ulam pa o yun na yung dalawa na yan? Basta more on suka talaga Suka ako. talaga, no? Pero ang malaking pangalan na ngayon sa larangan ng volleyball na si Sisi, simple lang ang pinagmulan. Background namin sa pamilya namin, wala talaga. Walang bahay, wala lahat. Wala kaming ari-arian. Nakakain din kami ng panis na kanin. So, sa sobrang hirap. Parang yun kasi yung naging motivation ko na nung pagkakain ko nung panis na yun, sabi ko parang, Lord, hindi na talaga to mauulit. Kasi, So, one and done, kumbaga. oo, parang ganun. Inubos mo pa yung kanin na yun? Inubos namin. Dahil para wala lang- talaga. wala Wala talaga. So, ang nangyari nun, parang nakita ko yung mga kapatid kong kumain, yung tatay ko, yung nanay ko. And parang, wala talaga, parang sabi ko lang, ang hirap. Pero, ayun, parang yun yung naging motivation ko. Dahil sa disiplina at determinasyon ni Sisi, nagbago ang takbo ng buhay niya at ng kanyang pamilya. Masaya ako na share ko yung blessings na meron ako. And dati pa naman, goal ko talaga na mabigyan sila ng kung ano yung deserve nila. Siyempre, to pay back na rin sa parents ko. And ayun, nakapag-pundar kami ng bahay and inuunti-unti ko lang talaga yung mga kailangan. Dahil nakakain na ng talaba, may lakas na tayo para maglaro. Straight lang. Subok lang, biheros. Hehe, idol, paturo naman ng volleyball. Lock mo lang. Lock. Lock. Wala na, hindi na. Hanggang dyan na yan. So, pagpapunta po sa inyo yung bola, since right hand yung parang forte natin, ito, kung papunta dito yung bola, side. So, pagkabila naman, side. Basta, nagigitna natin yung bola. Kailangan malapit yung dalawang... Ano ba? Hindi naman. Hindi naman po. Kailangan lang nakalock. Kailangan nakaganyan. Apo. Depende po kasi din sa... Oo, tingnan mo. Ako hanggang dyan lang yan. dahil ko mga Feel ko dito sa ano mo. Yan. Dahil medyo... Let's see if I can volley this ball, biheros. At syempre, opportunity ko na itong matuto kung paano mag-spike from one of the best spikers in the country. Hampasan tayo with Sisi mamaya, biheros. Minsan lang tayo magkaroon ng hindi lang celebrity guest, pati professional athlete. Buti na lang marami natutunan sa akin si Sisi, no? Ang mga pangarap ni Sisi, sing taas ng mga bundok sa bayan ng Toledo. Isa na rito ang Mount Tagaytay na tsinatsagang akyatin ng mga turista. Padong diri mas nindot jud nga maglakaw mo kay makita ninyo nga ang kanindot sa view. Makahanggap kang mga presko nga hangin, makita nimo ang sunset, dagat,
tibo palibot. Bakit sa tuktok ng bundok, makikita ang ilang farm animals na inaalagaan dito. Kung mapagod sa trekking, don't worry biheros. May mga kabayo rin na pwede rin itong sakyan. Pagkadating sa tuktok ng Mount Tagaytay, makikita ang 360 panoramic view ng buong Toledo. Alin na mo sa Mount Tagaytay. Isa sa mga dinadayo rito sa Cebu, ang trademark nilang mga lechon. Pero sa isang kainan sa bayan ng Mandaue, ang pinipilahan, laman loob ng baboy. At para mas sumarap ang kanilang paninda, may special ingredient daw sila. Nilalagyan nila ito ng kape. Naka-display ang mga laman loob na available for the day. Pipili lang kung ano ang gusto nyo. At saka ito ipiprito sa inyo mismong harapan. Bestseller dito ang tumbong o puwitan ng baboy. Pwede itong ipaluto para maging crispy o juicy. Para masiguradong malinis ang kanilang tinda, hinuhugasan ng mga ito ng 6 na beses. Pakukuluan, hugasan ulit, at saka imamarinate ng ilang oras para magkalasa. Ayon sa may-ari na si Nanay Delfa, may mabisang sangkap daw silang ginagamit. Nilagyan namin ng coffee po. Natutunan ko po yung paglagay ng kape po, yung sa papa ko po. Yung mga laman loob ng baboy, nilagyan ng kape para tanggal po, ang lansa at saka yung amoy. Don't worry biheros, hindi naman daw naglalasa ang kape pagkaluto ng mga laman loob. Maging ang volleyball star na si Cici Rondina, paborito raw kumain dito. Kanili ka lang mako. Ang sani, Kana siya, tumpong large in this. lagi kami dito ni Papa pag lunch. Ito yung lagi ino-order niya. Ano bulaklak? Oo, bulaklak. 17 years na silang nagtitinda. Amazing. Tungal. Gutom na ni. So, mas masarap siya guys kung kinakamay. The best daw kainin ng mga laman loob na ito with puso o yung kanin na nakabalot sa dahon ng nyog. Kasi dati guys, ano lang to, yung sa baba lang talaga, nagpa-renovate sila ate kasi dinudumog talaga sila ng mga tao tuwing 12 p.m. So, every lunchtime sila. Isa sa mga rason ba't sila dinudumog talaga dito ng mga kumakain dahil dito sa sauce nila. Ang tawag kasi sa amin, suka and patis. So, iba yon pag sa Manila. So, toyo tsaka suka. Ganon. So, parang may sangkap sila dito sa suka nila na parang binabalikan talaga ng mga tao. Kasi ito yung nagpapasarap talaga sa binebenta nila. Nagugutom na ako. So guys, ito yung sauce niya. Oh, di ba? Ganito ako kumakain ng tungol. So, kuha ng puso. Bulaklak to. Ang sarap. Same pa rin. Hindi nagbabago. Kasi tinanong ko paano nila nami-maintain yung luto nila. Pero sabi niya, masasanay na lang sila nagluluto everyday. Pero masarap talaga siya. Ano, nabiting ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!